Alam niyo mga kapatid, mga kapanalig, sa aking pagnilay-nilay ngayon sa ating mga pagbasa, lapigit sa ating Ebanghelyo, naisip ko agad itong naging inspirasyon ko sa aking homilya ngayon sa linggong ito, ang isang awitin ni Basil Valdez ng pangalang pamagat dito ay Ngayon at Kailanman. Ngunit nais kong madagdagan ito ng isa pang kataga at sabihin ko ito, kahapon, ngayon at kailanman. At bakit nga ba? Dahil nakikita ko po dito na ang habag ng Diyos ay hindi lamang ngayon, hindi lamang kailanman. Kung nakikita natin sa ating unang pagbasa, nandoon na ang habag ng Diyos. Nung si Moses umakyat sa bundok ng Sinai, pinaalalahanan siya ng Panginoon kung ano ang ginagawa niya sa mga Ehipsyo at kung paano niya inaakay, ginagabayan ang mga Israelitang ito, ang angkan ni Jacob. At yan ang pinapaalala ng Panginoon kay Moses na parang isang agila ang habag ng Diyos na inalagaan at kinupkup niya ito. Wow, napakaganda po. At nais ko lamang bibigyan ng pagpapahalaga itong kabahagi ng awiting ito bilang maging susi natin sa mas malalim o mas magandang pagnilay-nilay natin sa ating mga pagbasa, lalo na sa ating Ebanghelyo. Hayaan niyo akong awitin ng kabahaging ito. Sinasabi dito, sumpa ko'y ibigin ka ngayon at kailanman. Hindi ka na mag-iisa ngayon at kailanman. Sa hirap o ginhawa pa, asahan may kasama ka, sinta. Naroon ako tuwi na. wow, napakaganda. Naroroon ako tuwi na. Tatlong bagay na nais kong bibigyan ng pagpapahalaga dito. Unang-una, yung sumpa ng Panginoong Diyos, yung promise ng Panginoong Diyos. At ang pangalawa, hindi ka na nag-iisa. At ang pangatlo dito ay asahan mo na kasama ka at sa dundong banda panghuli, araw-araw kasama mo ako. Mga kapatid, balik-balikan natin dahil ang dinudugtong ko dito, yung sinasabi kong kahapon, ngayon, at kailanman. Kahapon, tingnan natin yung habag ng Diyos. Dahil sa ating Ebanghelyo naman, nung nakita ni Jesus ang napakaraming tao, at napansin ito ni Jesus, at nung napansin ito ni Jesus, anong sinasabi ng Ebanghelyo natin? Nahabag siya sa kanila. Nahabag siya sa kanila. Sa wikang English, ang habag ay compassion. Compassion. At again, kung balik-balikan natin ang unang pagbasa, sa Book of Exodus, nandoon na ang habag ng Diyos. Kahit pa doon sa Book of Genesis natin, nung likha ng Diyos ang tao, nandoon si Adan. Nandoon ang habag ng Diyos. Sabi ng Panginoong Diyos, nakita niya si Adan na nag-isa. Hindi maganda. It's not good for man to be alone. Nandoon na ang habag ng Diyos. Wow, ang lungkot-lungkot naman. Nakakaawa naman ang taong ito na siya lang na mag-isa. Bago tayo nahabag sa bawat isa, ang unang-unang nahabag sa atin ay ang Diyos. Nakita niya si Adan na nag-iisa. Nandoon na ang habag ng Diyos. At makikita natin sa paglalakbay ng mga Israelita papuntang Promised Land, nandoon ang promise ng Panginoong Diyos. Nandoon yung sumpa ng Panginoong Diyos na hindi sila pababayaan hanggang makarating sila doon sa lupang pangako. Kahit pa man tumitigas ang ulo ng mga Israelitang ito, kahit pa man tumatalikod sila sa Diyos, ngunit ang habag ng Diyos, ang awa ng Diyos ay hindi tumatalikod sa kanila. Napaka-faithful, napakatapat ang Diyos sa kanyang sumpaan. That's why sinasabi ko, ang habag ng Diyos
kahapon, ngayon, at kailanman. Bakit ngayon? Bakit masasabi ko ngayon? Napakaganda pong tinitingnan natin. Dahil hindi na po si Moses, ang mga propita, ang pinapadala ng Diyos. Kundi sa bagong tipan, walang iba, pinapadala niya ang kanyang kaisa-isang anak. For God so loved the world that He gave His only Son. Ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos. Ganun na lamang ang habag ng Diyos sa atin, paging makasalanan natin. Kung tinitingnan natin ang ating Ebanghelyo ngayon, sinasabi dito, nahabag siya sa kanila na sapagkat sila'y lito. Litong-lito sila at lupaypay. Wow! Pag mag-imagine tayo sa mga kapatid natin na litong-lito sa buhay, bakit nga ba litong-lito ang ating mga kapatid sa buhay? Hindi kaya dahil sa mga dinadaanan nila sa buhay? Dahil kaya wala na silang masasandalan? Dahil kaya wala na silang makakausap? No? Dahil dito, litong-lito sila. Para bagang dahil sa sitwasyon na itong litong-lito na, paano na? Sino na? Saan na kami papunta? Ano nang direksyon ng buhay namin? At matindi pa na sinasabi, lupaypay, na para bagang naggumagapang ka na sa lupa, na pag walang tao na aakay sa'yo, hahawak at akayin ka, hindi mo na kayang tumayo. Ngunit nandito ang habag ng Diyos. Nandoon ang habag ng Diyos, sinasabi dito sa Ebanghelyo, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay. Ngayon, nakita natin ang habag ng Diyos. At bukas, ano naman yung sinasabi dito sa bukas? Anong sinasabi dito ng Ebanghelyo natin? Kaya't sinasabi ng Panginoon, manalangin kayo, magdasal kayo, na padala pa ng mga ngani. Na ibig sabihin, yung encounter na yon ng Panginoong Diyos, na nandoon ng kanyang habag, kung mananalangin tayo, ito ay tumutukoy sa future natin. Tumutukoy ito sa bukas natin. At kung bukas, dahil ipagkaloob pa ng Diyos, pagpadala pa siya ng mga ngani, ibig sabihin, hindi pala matatapos ang habag ng Diyos. Ang habag pala ng Diyos kahapon, ngayon, at magpakailanman. Wow! Tingnan natin mga kapatid, yung habag. Ang salitang compassion sa wikang Latin ay dalawang salita na ito. At ang unang-unang salita dito ay com. At sa wikang English ay ang com ay wealth. At passion is a suffering. The passion of Jesus, the suffering of Jesus. Na ibig sabihin, sa Ebanghelyo natin, nakikita ni Jesus itong mga taong ito, litong-lito at lupaypay na. Ngayon, compassion, nilagay mo ang sarili mo sa kanila. Nilagay ni Jesus ang sarili niya sa kanilang sitwasyon. At dahil nilagay ni Jesus ang sarili niya sa sitwasyon ng mga taong ito, naintindihan niya. Naintindihan niya kung anong pangailangan ng mga taong ito. Naintindihan niya kung ano ang nangyayari sa mga taong ito. That's why, unang-una talaga po, nandyan ang habag ng Diyos. Kung wala ang habag ng Diyos, hindi niya pinagkaloob ang kanyang kaisang-isang anak. Hindi man tayo karapat-dapat, ngunit hindi tinitingnan ng Diyos. Kung sino man tayo, tinitingnan ng Diyos. Nangingibabaw ang kanyang habag. At sa habag na ito, maging sino ka man. Hindi ito maging hadlang sa akin kung ikaw may makasalanan, lalo kung paigtingin ang aking habag dahil galing ka sa akin. Nais kong babalik ka rin sa akin sa pamagitan ng aking anak, maging tulay siya, maging habag siya para makapasok tayo sa kanyang karian. Nais ko lamang babanggitin yung sinasabi ni Karl Rahner, isang theologian ito si Karl Rahner. Anong sabi ni Karl Rahner? Na the kingdom of God is here but not yet. Nandito na daw ang kaharian ng Diyos, ngunit wala pa. Alam nyo, mga kapatid, may napapakinggan nga ako na makaibigan ko na pinaglingkuran ng aming mga kapatid na may mga community kami doon sa Mindanao. At isa na dito, doon sa isang community namin, ay daming nasalanta dito sa talagang sa earthquake na ito, ng lindol na ito. At ang iba sa kanila ay nawala ng pag-asa, lalong-lalo na yung nawala ng mga mahal sa buhay, nawala ng tirahan. At sabi pa nga daw nila, paano na kami? Ano nang gagawin namin? Paano kami mag-umpisa? Saan kami papatungo?
Ang tindi, no? Ngunit may napapakinggan din po sila na nagsasabi, salamat sa inyong mga brothers, salamat sa inyong mga fathers, dahil sa tulong ninyo, nabigyan kami ng liwanag, nabigyan kami ng pag-asa. Wow, napakaganda po yung ang diwa ni Kristo ay nakikita dati sa ating mga kapatid, na nakikita ng ating mga kapatid na, ay, sandali muna, dinadaanan mo natin yung mga pagsubok na ito, ngunit, sandali, kasama pala natin ang Diyos, nakikita pala natin ang Diyos sa anyo ng ating mga kapatid na ito. At yung sinasabi ditong, the kingdom of God is here, nandito na ang kaharian ng Diyos. Ngunit, again, sabi ng Ebanghelyo natin, manalangin kayo, that's why tinawag niya ang kanyang mga alagad niya, ang 12, para ipapadala. Na ibig sabihin na hindi pa natatapos. Kung tayo man ay nahabag ngayon sa ating kapwa, kung pinaparating man natin ang tulong sa ating kapwa na naghihirap ngayon, hindi pa ito nagtatapos. Yes, ito ng kaharian ng Diyos. Ngunit wala pa. Araw-araw natin gagawin ito. Habang nandito pa tayo sa mundong ito, yun, sinasabi nga ng awitin, ngayon at kailanman, ang pagmamahal natin ay hindi natin tatapusin hanggang ngayon lang, hindi hanggang kailanman, habang may buhay pa tayo. At napakaganda, again, sa ating Ebanghelyo ngayon, nagbigay ito ng pag-asa sa atin, sa ating mga kapatid natin. At sabi nga ni Plato, isang philosopher, na sabi niya, you have to be kind to everyone because you do not know what they are struggling right now. Be kind to everyone. Na hindi mo alam yung mga namimit mo sa araw-araw mong buhay, na sila din po ay may mga dinadaanan sa buhay. Baka naka-smile sila, ngunit sa kalooban nila ang dami palang dinadaanan sa buhay. Ngunit sa iyong paging mahabagin mo sa kanila, baka ito ang maging daan na makikita ang Diyos na nagbigay ng pag-asa, nagbigay ng gabay, nagbigay ng liwanag, na sandali muna, hindi nagtatapos ang buhay na ito. Dito sa mundong ito, may buhay pa na naghintay sa akin na mas maliwanag pa doon sa unahan. At yun nga, ito ay nagpapahiwatig sa atin na ang pagiging mahabagin ay hindi lang seasonal. Ang pagiging mahabagin, kagaya ng ating Panginoong Diyos, naging bahagi ng kanyang buhay. Is a way of life already ng ating Panginoong Diyos. Dahil kung sabihin natin, naawa ako sa taong iyan, ngunit wala naman tayong ginagawa, hanggang isipan lang tayo, hanggang salita lang tayo. Yes, magaling tayong magsasalita, magaling tayong talagang magsusulat, ngunit wala naman tayo sa gawa, yun ay sympathy lamang. Ngunit ang salitang compassion ay nilagay mo, you have to put yourselves in the shoes of others. At yan ang totoong habag. At ito ang pangailangan natin sa ating kasalukuyang panahon lamang. Kung tinitingnan natin dito sa ating sa Pilipinas, nandami tayong mga kapatid din po, nalitong-lito sila. Yung pangmangyari lamang sa Senado, ang daming mga kapatid natin na pakinggan ko, ano nang direksyon ng ating lipunan, ng ating bayan, kung gano'n ang mga leader natin ng ating society, ang mga tinitingnan ay mga personal na lamang. Paano tayo makakaahon? Paano tayo magkaahon kung ganito ang sitwasyon? No? At yun nga, makikita natin din sa panahon ng eleksyon, magaling tayo na magsasabi, mahal na mahal ko kayo, iahon namin kayo sa inyong kalagayan, sa inyong sitwasyon. Ngunit again, yan ay pananalita lamang, yan ay sympathy lamang. Ang totoong compassion ay ilagay mo yung sarili mo sa kanilang sitwasyon at maintindihan mo kung anong pangailangan nila. Tapusin ko po ang aking pagnilay-nilay sa buhay ni Mother Teresa. Ang sinasabi nga ni Mother Teresa din na why we don't have peace in this world? Why? Because we have forgotten that we belong to each one. We belong to each one. Ang nangyayari kasi, yes, nagkakaroon tayo ng hindi pag-iintindihan dahil nandoon yung mga self-interest natin. Bahala kayo sa buhay ninyo, wala akong pakialam. Ngunit napakaganda po, nung si Mother Teresa na assign sa Calcutta, nandun siya sa tuktok ng kanyang kumbento, at pinagmasdan yung mga nakapaligid sa kumbento at nakikita na yung mga kabataan na talagang duming-dumi, mga kabataan na walang pinag-aralan, mga may sakit, iba-ibang tao doon na may sakit, nagugutom, talagang
nahabag si Mother Teresa sa sitwasyon nila. Nahabag. At dahil ito ay habag, naghanap siya ng paraan kung paano ma-reach out itong mga taong ito. Lumapit siya ngayon sa kanyang Mother Superiora. Anong sabi ni Mother Teresa? Mother Superiora, may hingin po ako sa iyong 3 bagay na sana pagbigyan mo naman ako. Sabi ng Mother Superiora, okay po, Mother Teresa, ano po yung hiningin mo? Sabi ni Mother Teresa, nais ko pong makilala itong mga taong ito nandyan sa paligid natin. Makilala. Unang-unang hakbang sa habag, para magkakaroon tayo ng habag, ay makilala yung mga kapatid natin. At sa pagkilala nila, we have to move forward. We have to move. We have to break our feet, no? Talagang our pride para makalapit tayo sa kanila. Yun nga, we have to put ourselves in the shoes of others. Kahit pa medyo madumi-dumi yung shoes na yan, hindi bali na. Sa ating baga, kahit hindi tayo kapat dapat dahil sa ating pagiging makasalanan, ngunit nilagay ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. At yan ang totoong habag. At makikita natin, sabi ni Mother Teresa, hingiin ko po ang permission na makilala sila. At anong pangalawa na hiningi ni Mother Teresa? Gusto ko pong maging katulad nila. Wow! Gusto ko pong maging katulad nila. Imagine, hindi lang sila makilala, kundi maging katulad nila. At sabi ng Mother Superiora, ano yung pangatlong kahilingan mo? Gusto ko pong mamuhay kasama nila. Wow! Napakatindi Yun palang totoong habag. Makilala mo sila, nilagay mo yung sarili, niramdaman mo, naging katulad ka nila, at namumuhay ka kasama nila. Mga kapatid, napakalaking hamon ito sa ating lahat. Sa linggong ito, magkakaroon lamang ng totoong kapayapaan, magkakaroon lamang ng totoong pagbabago sa ating mundo, sa ating simbahan, kung nandoon yung paglagay natin sa sarili natin, kilalanin at alamin kung ano ang silang sitwasyon, ramdamin natin at samahan sila sa kanilang araw-araw na buhay. Yes, nawalan man tayo ang ibang nating mga kapatid nawalan ng pag-asa. Pag minsan sa ating simbahan, may pagtatampo sa ating simbahan, may pagtantapo sa ating lipunan, sa ating bayan, ngunit alalahanin natin na tayo'y tinawag ng Diyos, tayo'y binyagan, tayo'y mga disipulo, natututo tayo sa Kanya, ngunit hindi lang po tayo hanggang disipulo lamang. Tayo din po mga apostol, pinapadala. Yun ibig sabihin ng apostol, pinapadala. Pinapadala tayo para maging kabahagi sa aanihin ng Diyos. Again, kahapon ang habag ng Diyos. Ngayon, nandiyan ang habag ng Diyos. Bukas, at tayo din po yun. Higit sa aking buhay, sa bawat araw ang pag-ibig ko sa'yo liyag, lalong tumatamis, tumitingkad, bawat kahapon ay daig nitong bawat ngayon.